So what's up mga master, welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. For today's video, nandito yung ating Motorstar. Kung mapapansin nyo, nilabas ko siya kasi wawiringan ko siya ngayon. At binakalas ko nga pala yung kanyang dashboard, no, pati yung kanyang headlight. So makikita nyo nandun siya. Lalagyan ko sana siya ng busina. Naisip ko na sagutin yung suggest ng ating or request ng ating isang subscriber, no, yung tungkol sa fuse ng ating Motorstar ZX. So ayan na, inilagay ko nga pala yung kanyang wire harness, which is hindi ko pa talaga na finalize yung buong wiring niya, no. So iisa-isahin ko sana siya. Ayun nga, naalala ko yung request ng ating isang subscriber tungkol sa fuse ng ating Motorstar. So explain muna natin yung ating fuse, no, mga master. So yung fuse natin, marami tayong klase ng fuse, no. So yung pinaka ginagamit natin na fuse sa ating motor or sa sasakyan is dalawang type lang. So which is yung common, no, dalawang type lang. Isang glass type, kung makikita nyo yung fluorescent na pahaba. So maraming tawag doon, glass type, inverter type, at cartridge type. So yun, pero mas kilala natin siya sa glass type, no, or yung may parang fluorescent na dinudugtong. So dito kasi sa Motorstar, ganun yung kanyang fuse. Sa iba naman, yung blade type, no, yung may paa or yung sinusuksok. So blade type, spade, basta yun, basta may paa, alam na natin yun, or dalhin mo lang yung sample sa shop, no. Then ayan, na open topic ko lang yung fuse. So sa fuse natin mga master, no, yung fuse kasi natin para sa isang sasakyan or sa isang motor, siya yung nagsisilbing breaker, no, breaker. So kung mapapansin nyo, meron din tayong breaker sa bahay, which is yung tinataas or binababa. Yung maputi ay yung maputi, which is kapag may nag-spark sa mga wirings natin sa ating bahay, automatic mag-off siya. So yung fuse natin, ganun din yung function niya, no. So na-invento siya or develop siya para doon, para hindi na lumaki yung sira. For example, may nag-spark, hindi naman damay. So na-invento yung ating fuse para doon. Automatic siyang mapuputol kapag hindi tama or grounded or sobra yung lakas ng kuryente na dadaloy sa kanya. So automatic mapuputol siya. So ganun lang naman yung pinaka-principle ng ating fuse. Hindi naman siya ganun ka crucial or ka komplikado. Napakadali lang naman nun. So ito ang tanong ngayon, yung ating motor gagana ba kahit walang fuse or kapag putol ang fuse? Ang sagot ay oo mga master, gagana ang ating motor kahit putol ang fuse or walang fuse. Ano ba yung sinusuplayan ng fuse? So ang sinusuplayan ng ating fuse upang syempre kuryente yan. Ang pinaka unang susuplayan yan is yung mga ilaw natin. Ilaw, flasher, busina, preno, so starter. So lahat ng mga may kinalaman sa battery. So di ba? Kapag once na naputol yung ating fuse, automatic shutdown na yung system natin. Pero yung ating motor is under pa rin. So ang disadvantage lang nun, wala lang tayong ilaw. Wala tayong busina, wala tayong flasher. Although kung mapapansin nyo, meron tayong ilaw pero napakahina, which is nanggagaling sa ating stator, kahit na battery drive na yung ating motor. So papakita ko lang sa inyo na ang ating motor ay gagana kahit walang fuse or putol ang ating fuse. So may battery tayo dito at
Lalagyan ko nga talaga sana siya ng busina. So, naalala ko lang yung request ng ating supporter. So, ibababa ko lang to. Buksan natin. So, ayan mga master. Itong type ng ating fuse dito sa ating Motorstar is glass type. Glass type siya, no? Yung may parang fluorescent na pahaba na salamin. So, pakita ko lang sa inyo para mapatunayan natin. So, ayan. Wala siyang fuse. Makikita nyo, wala siyang fuse dahil hindi ko pa siya nabilhan. At the same time, walang battery yung ating Motorstar. Ayan, ibalik lang natin, isara lang natin siya. So, ayan. So, nakita nyo, malinaw na malinaw, walang fuse at walang battery. So, hindi naman ganun ka komplikado yung ating fuse explanation, no? So, isusi natin siya. Kung mapapansin nyo, wala pa tayong headlight dahil nga, ayun, winawiring ko siya at naayos ko siya. On natin. Then, paanda rin natin. So, open natin dito. So ayan mga master, maliwanag naman na kita natin walang fuse at walang battery yung ating Motorstar, pero umandar pa rin siya. Paano nangyari yon? Kasi nga yung ating stator hindi siya konektado dito, or yung ating makina hindi siya konektado sa fuse. So labas siya, ibang system na siya. Andar pa rin yan, basta may gasolina, may kuryente, at syempre meron tayong CDI at ignition coil regulator. So aandar yan dahil hindi na siya sakop ng fuse natin. So sa fuse natin, ang mga sakop niya tulad nga nabanggit ko, headlight, start, push start, flasher, busina, at yung ating mga relay. So sa lahat ng mga wires na may ilaw na makikita natin. So ngayon, subukan natin siyang lagyan ng battery at lagyan natin siya ng busina. Okay. So ito mga master, lalagyan natin siya ng battery ngayon, no? So ito na mga master, na ilagay na natin yung battery. Na itap na natin yung ating positive at negative terminal, pero wala pa rin tayong fuse. So tanggalin ko muna yan. Then para mapatunayan natin na buhay at may karga yung ating battery, test muna natin siya. So test light check natin. Papakita ko sa inyo na hindi lobat itong ating battery. Test light. Ayan, umilaw. So may karga siya. Voltage check naman natin. So ayan, kabit natin sa DC 20 00, negative sa black, positive sa red.
So ayan mga master, no, mapapansin nyo 11.86. So matagal kasing na-stack yan. So ayan mga master, nakita nyo, tinest natin yung voltage ng ating battery. So 11, halos 12 din kasi nga naka-stack lang. Ngayon lagyan natin siya ng busina. So kung mapapansin nyo mga master, itong wire na red na to, which is itong pinanggalingan ng fuse, ang tatakbuhan nyan dito rin sa ating susian. So kung mapapansin nyo, ito yung ating susian, no? May 4 wires dyan, green, red, black na may stripes na white at pure black. Ngayon, kung nakita nyo yung wire na ating fuse, subali, ito siya. Dito siya tumakbo. Tapos, ang pinakalalabasan niya, kapag inon mo yung ating susi, itong pure black. So, bali, naka-disconnect yung ating fuse, no? Wala tayong fuse at nakahiwalay. So, subukan natin lagyan ngayon ng busina ito. So itong black naman na to, ang tatakbuhan niya or ang pinaka-output niya is ito. So ito, papunta na to sa ating dashboard. So yan, kunin natin yung switch. So ayan mga master, nandito yung ating busina. Kinuha ko na rin yung switch, pati yung socket ng ating busina, no. So mapapansin nyo, stock yan. Ganyan yung kulay ng ating wire ng busina sa Motorstar. So yung tinuro ko kanina, yung wire na red galing sa battery, which is yung tatawiran ng fuse, yung wire. So dito siya lumusot sa may susian. Ngayon, pag inon mo yung susi, lilipat yung ating kuryente dito sa pure black na to, which is siya ngayon yung ating accessory wire. Tapos itong wire black na to, tatawid siya dito dito sa ating socket na maraming wire na to. Ngayon, siya yung ating pinaka main source. So sa ating buong dashboard, sa busina, headlight, flasher, siya yung pinaka main source niyan. Ngayon subukan natin siyang lagyan ng busina. So try muna natin yung busina natin. Okay, ito yung switch. Sa busina natin mga master, no, paulit-ulit ko na lang sinasabi, walang polarity dyan. Walang negative at walang positive. Parehas yan, pwede magkabaliktad, pwedeng pagbaliktarin. Subukan natin siya. Baliktarin naman natin. So nakita nyo medyo paus lang pero gumagana yung ating busina. So balik tayo sa dashboard, no. Okay, sara muna natin. Then balik tayo dito. So tulad nga ng sinabi ko, itong black is siya yung accessory wire. Papunta na yan sa headlight, busina, flasher, sa iba pa, sa preno. So try natin siya ngayon lagyan ng busina. Okay, ilapit natin at focus. Oops. So ayan mga master, no, dahil nakatanggal nga yung ating socket, so try natin isuksok ngayon siya dito sa may black. So itong black na to,
Pasok lang natin. At itong kabila, itong green wire or light green, so sa kabila. Tulad nga ng sinabi ko, kahit alin dyan pwede maging positive at pwede maging negative dahil wala namang polarity yung ating busina. So kulang pa ng isang wire, hanap pa tayo. Dito papasok ngayon yung ating negative or yung ground. So sa ground natin pwede tayo mag-direct sa battery or pwede tayo mag-tap sa may bakal or sa chassis, body ground. So kabit natin sa kabila. Ayan. And then hanapin natin yung switch. So syempre hindi gagana yan kasi wala tayong fuse. Kasi nga putol yung fuse natin or disconnected. Ngayon ang gagawin natin, so dahil wala tayong fuse at demonstration lang naman tong gagawin natin, pwede natin ipagdikit ngayon to. So ayan. Then balik tayo sa ating busina. Mapapansin nyo, ayun, busina, ito yung ating switch. So ayan mga master, no, hindi siya gumana dito sa ating stock switch. So ang problema nito, palagay ko madumi yung loob. So pinalitan ko siya ng malinis at yung bago. So same pa rin. Doon pa rin siya sa black kumuha, which is yung ating accessory wire. Tapos yung ating ground, nakaipit lang dito. So ayan. Nakaipit lang. Kung mapapansin nyo, nakaklip lang. Ito yung ating busina, then yung switch. Try natin siyang timplahin. So, ayun mga master, malinaw na malinaw. Nakita nyo, gumana yung ating busina. Ngayon, so dahil in-explain natin yung tungkol sa fuse, i-disconnect natin siya dito. So, ito yung ating fuse. Tatanggalin natin. Disconnected na. For example, naputokan tayo ng fuse. Balik tayo sa busina. Hanapin natin yung switch. So wala nang supply, pero yung motor natin aandar pa rin yan. Subukan natin paandarin. So ayan mga master, no, malinaw na malinaw. Na-explain naman natin ng maayos yung importansya or kahalagahan ng ating fuse. May fuse ka man o wala, andar yung ating motor. So ayan, naka-off pala yung susi. On lang natin. So ayan mga master, no, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo, at kung nagustuhan nyo ang video na to, so please like, share and subscribe.